Ang Katamaran ng mga Pilipino ni Dr. Jose Rizal. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Angela Shane Alagar at ngayon ay aking ibabahagi ang review sa sanaysay na Ang Katamaran ng mga Pilipino na isinulat ni Dr. Jose Rizal. Sa sanaysay na ito, ipinaliwanag ni Rizal ang tunay na dahilan ng tinatawag na katamaran ng mga Pilipino at itinuwid ang maling pananaw tungkol dito. Sa review na ito, tatalakayin ko ang mahahalagang ideya at aral na aking natutunan mula sa akda. Simulan na natin! Ang sanaysay na Ang Katamaran ng mga Pilipino salin mula sa Sobre la Indolencia de los Filipinos ay isang makapangyarihan at makabuluhang akda ni Dr. Jose Rizal na bumabasag sa matagal ng maling pananaw na likas na tamad ang mga Pilipino. Sa halip na sisihin ang lahi, lohikal at makasaysayang ipinaliwanag ni Rizal na ang tinatawag na katamaran ay bunga ng kolonyal na pang-aapi at hindi ng likas na ugali ng mamamayan. Sa unang bahagi ng sanaysay, malinaw na ipinakita ni Rizal ang kanyang layunin, ang suriin ang mga sanhi ng katamaran bago humusga. Ang pagbabalik tanaw sa panahong bago dumating ang mga Kastila ay epektibong patunay na ang mga sinuunang Pilipino ay masisipag, masinop at aktibo sa kalakalan. Pinagtitibay nito ang argumento na ang pagbabago sa asal ng mga Pilipino ay nagdulot ng panlabas na puwersa. Sa katawan ng sanaysay, sistematikong tinalakay ni Rizal ang mga pangunahing sanhi ng katamaran. Ang sapilitang paggawa, labis na buwis at kawalan ng katiyakan sa bunga ng paggawa ay nagdulot ng kawalang gana sa mga magsasaka. Dagdag pa rito ang kakulangan sa edukasyon at kalayaan na pumigil sa pag-unlad ng isip at ambisyon ng mamamayan. Makatotohanan at makatao ang lohika ni Rizal. Ang taong inaapi at walang pag-asa ay nawawalan ng sigla upang magsikap. Mahalaga rin binigyang diin ang impluwensya ng klima sa bansa. Sa pamamagitan ng paghahambing sa Europa, ipinakita ni Rizal na ang pisikal na kondisyon ng kapaligiran ay may malaking epekto sa kakayahan ng tao na magtrabaho. Isang punto na madalas binabaliwala lang ng mga kolonyalistang kritiko. Sa wakas, tumitimo ang mensahe ng sanaysay, ang katamaran ay hindi ugat kundi sintomas lamang ng mas malalim na suliranin. Ang panawagan ni Rizal para sa edukasyon, kalayaan at pagkakaisa ay nagsisilbing lunas hindi lamang sa sinasabing katamaran kundi sa pangkalahatang kahinaan ng lipunan. Hanggang sa kasalukuyan, nananatiling napapanahon ang sanaysay sapagkat hinihikayat nito ang mga Pilipino na unawain ang kanilang kasaysayan bilang susi sa tunay na pag-unlad. Sa usapin ng wika at organisasyon, malinaw at angkop ang ginamit na pananalita ni Rizal sa paksa sa mambabasang Pilipino. Bagamat malalim ang ilang konsepto, maayos ang pagkakabuo ng sanaysay at madaling sundan ang daloy ng mga ideya mula sa introduksyon hanggang sa konklusyon. Gayunpaman, maaaring maging hamon sa ilang mambabasa ang lalim ng historikal at intelektual na talakayan, lalo na sa mga walang sapat na kaalaman sa konteksto ng kolonyal na kasaysayan. Sa kabila nito, nananatiling malinaw, lohikal at epektibo ang kabuuang paghahatid ng mensahe ng sanaysay. Sa kabuuan, ang sanaysay ay isang halimbawa ng matalinong pagsusuri, makabayang diwa
at makataong pag-unawa. Isang akdang patuloy na humahamon sa mambabasa na mag-isip, magtanong at kumilos para sa ikabubuti ng bayan. Maraming salamat sa pakikinig!